Naranasan niyo na bang dumaan sa mga pagsubok na nagsadlak sa inyo sa matinding kadiliman na akala niyo'y hindi niyo na malalampasan? Paano kayo humanap ng tapang at lakas ng loob para makaahon at makabawi? Ganyan po ang tema ng ating kwento ngayon. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lang dito sa channel, please like, subscribe, and hit the notification bell para updated kayo sa bawat kwentong ilalabas. May bago tayong kwento 2 o 3 beses sa isang linggo. At ngayon, para sa tampok nating kwento. Parang medyo nakalayo-layo na tayo ah. Di pa ba kayo naantok? Anong oras na at baka nag-aalala na sa atin si Lola Rowena? Sus, hindi na yung nag-aalala. Baka nga tulog na yun eh. Ay, hindi talaga yun mag-aalala sa'yo. Hindi ka naman kaano-ano nun eh. Ayan kasi, nakikipamilya ka pa, Lucas. Ikaw siya ka pa. Oo, aray ko. Huwag ka nang mangurot. Sinama mo kasi tong si Lucas dito. Hindi ko alam kung sino ba sa inyong bad influence eh. Ikaw ba na pinsan ko? O itong pasaway mong kaibigan na dahilan kung bakit ka nag-guidance dati? Hoy, kasalanan din ni Royce yun dahil nakipag-away siya, no? Oo, at hindi siya makikipag-away kundi dahil sa'yo. Sa rin naman pala away, Jeannie. Munti ka na nga hindi makakuha ng good moral character dati, di ba? Aray! Ay, tumahimik ka. Royce, iwan na natin to. Mamaya na, ikaw naman para kang nanay namin. Kayo naman, para kayong bata. Di kayo marunong makinig. Sabi nga sa atin, huwag tayong masyadong lalayo tapos huwag magpapagabi. Aba, eto na tayo ngayon. Nasa gitna ng kagubatan at kung saan-saan na nakarating. Bakit kasi sumama ka pa? Tingin nyo ba? Gusto ko kayong kasama ngayon? Hindi nga ako makaalis dahil sa inyo eh. Mga sagabal talaga kayo sa buhay. Porque akong pinakamatanda, kailangan ko na kayong bantayan. Para nag-aalaga ng anak eh. Sana nag-anak na lang talaga ako. Oo na, sige na. Bumalik na tayo maya-maya. Sige na, mag-ikot-ikot muna tayo. Namiss ko talagang probinsya eh. Sawa na ako sa syudad na puro na lang building at konti na lang yung puno. Sinungaling. Gusto mo lang makifiesta pa sa kabilang baryo eh. Siguro gusto mo pa rin puntahan doon si Ana, no? Kakagaling lang natin sa Barrio Santiago. Di pa nga tayo nakauwi at ginabi na sa pangungumusta sa mga kaibigan natin doon. Pero si Ana pala ang gusto mong makita na taga-ibang baryo pa. Ayun ba yung sinasabi niyang kababata niya na gusto niya dati? Oo, si Ana nga yun. Halatang gustong puntahan ni Royce eh. Pwede mo namang puntahan si Ana bukas. Hindi na no. Nalimutan ko na yun si Ana kung hindi lang nabanggit ni Lola kaninang tungkol sa kanya. Hindi ko yata narinig na binanggit ni Lola si Ana kanina. Nasa labas kasi kayo ni Lucas noon. Pero ang sabi ni Lola, bigla na lang daw nabuntis si Ana. Wala naman daw nobyo. Malamang, hindi niya lang sinasabi. Alam mo naman ang mga kaedara natin ngayon, hindi pala kwento. At isa pa, sobrang higpit ng mga magulang ni Ana. Hindi nga tayo pinapapasok ng mga yun sa bahay nila dati. Kasi baka raw magnakaw tayo. Tapos ayaw pa nilang kalaro tayo ni Ana dahil bad influence tsaka madumi daw tayo. Nagkwento rin si Ana dati na sobrang higpit daw ng mama niya sa pagdating sa mga grado sa school. Kailangan daw lahat line of 9. Kailangan siya lagi ang top 1. Kung ganun ba naman ang mga magulang ko, talaga magtatago ako ng sikreto sa kanila. Ayan nga rin talagang unang inisip ko pero ang sabi ni Lola, itinanggi daw talaga ni Ana na meron siyang nobyo. At si Ana, hindi dinadatnan o hindi dinatnan kailanman ng buwanang dalaw. Baog nga raw si Ana eh. Kaya gulat na gulat ang pamilya niya nang malaman na buntis siya. At hindi pa yun. Ilang araw pa lang ang lumipas, malaki na agad ang tiyan niya. Ano? Totoo ba yan? Totoo nga. Nakita nga raw ni Cho nang mag-deliver siya ng bigas dun eh. At nag-iba na rin daw ang itsura ni Ana. Ang sabi, bigla raw kumulubot ang balat. Medyo nakuba at pumuti ang buhok. Kaya nga ang konklusyon ng mga tao, nabuntis ng engkanto si Ana. Naniniwala talaga kayo sa ganyan, no? Alam nyo, basta talaga sa probinsya, ganyan ang mga usapan. Naniniwala ako sa engkanto. Basta ayun lang ang kwento. Ang sabi ay wala na raw si Ana sa baryo nila. At lumipat na upang mailayo sa engkanto.
Ano raw ang nangyari sa sanggol ni Ana? Hindi ko alam eh. Usap-usapan na pinalaglag daw ni Ana. Sabi ng iba pinanganak na patay na ang sanggol. Tapos sabi ng iba pinanganak na mukhang tiyanak, mahaba ang tenga, nakakatakot ang itsura at kulay itim ang balat. Kaya nga raw umalis sa baryo si Ana para makaiwas sa chismis. Oh, nakakatakot naman ang kwento na yan. Hindi ko malaman kung totoo o hindi. Kung totoo man, kawawa naman si Ana at ganun ang sinapit niya. Sus, hindi naman totoo yan eh. Kwento lang yan ng mga chismosang hindi na dapat pinapatulan. Pero umuwi na tayo ha. Huwag na kayo ulit magkukwento ng mga ganyan. Hindi nakakatuwa. Takot ka lang eh. Matatakotin ka pala. Kung alam ko lang di sana kanina pa ako gumawa ng nakakatakot na kwento para nakauwi na tayo agad, no? Siguro gawa-gawa mo lang yan, Royce, no? Oy, hindi ah. Hindi ako magbibiro sa mga ganong bagay. Hindi naman ako ganong kasama, no? Alam niyo, umuwi na tayo. Nakikita ko ng labasan, no? Isang diretsyo na lang makakalabas na tayo sa kagubatan. Kaya, tara na. Tama na yung pamamasyan. Sa dami talaga ng naisipan yung gagalaan sa gubat pa. Palakad na ang tatlo palapit sa labasan ng kagubatan nang makarinig ng mga tawa na malapit sa kanila ang tatlo. Nagkatinginan sila at sabay-sabay na lumingon sa tabi ng sapa kung saan nila narinig ang mga boses. Nakita nila ang isang grupo ng masayang nagtatawanan at nagiinuman doon. Kitang-kita ang lumiliwanag na ganda ng nag-iisang babae na mayroong mahabang buhok na kasama sa inuman. Nilingon sila ng babae at isang lalaki na mayroong matipunong katawan. Sinenyasan sila ng babae na lumapit at tumayo naman ang lalaki upang lumapit sa kanila. Sa tingin ko, mamaya na tayo umalis. Ano ba naman yan? Paalis na tayo, nagbago pang isip. Tara na, nakikita ko na yung palabas. Oh, nasa na yun? Ha? Ang ano? Malamang yung labasan. Nakita ko na kanini. Nawala pa bigla ngayon. Ay nako, namalikmata ka lang siguro. Dahil wala pa talagang labasan, no? Kaya bakit hindi na lang muna tayo makipagkwentuhan sa kanila? Oo, tingnan mo, malapit ang lalaki sa atin. Oo nga, sa tingin ko alokin niya tayong uminom. At sino ba naman tayo para tumanggi? Hindi ba't kakainom nyo lang kanina? Ganyan ba kayo kahayok sa alak? Umuwi na tayo. Magandang gabi sa inyo. Ngayon ko lamang kayo nakita rito ah. Mga dayo ba kayo? Nagbabakasyon lamang po kami rito at napadaan sa kagubatan na to. Kung gano'n, taga saan kayo? Sang baryo tayo? Sa Barrio Castro. Nagbakasyon kami't nakikitira kay Lola Rowena. Balik ang mag-anak niyo ang may bigasan. Opo. Nako, wag na tayo masyadong formal. Hindi na natin kailangan mag-opo sa isa't isa. Ako nga pala si Ralph at kayo si... Lucas po. Kaibigan po ako ni Royce. Ako naman si Royce. Magpinsan kaming dalawa ni Jeannie. At ikaw naman ay si Jeannie, tama? Masaya ako makilala ka. Salamat. Aalis na kami. Oy, sandali. Hindi pa tayo aalis. Oo nga, aga pa eh. Maya-maya na tayo. Tama-tama. Baka gusto niyo samahan kami sa pag-iinom. Ayun oh, umiinom kami sa gilid ng sapa. Tara na, sumama na kayo sa amin. Hindi na po kailangan. Bakit? Hindi naman kailangan. Kung iniimbitahan tayo, bakit tayo tatanggi, di ba? Tama, ano bang mawawala? Nakakaya rin na inimbitahan tayo tapos tatanggihan natin yun. Tara na. Hoy! Bumalik nga kayo rito! Hayaan mo na sila. Ganyan talaga ang mga kabataan ngayon. Mahilig mag-inom. Ikaw ba? Umiinom ka? Minsan, pag may okasyon lang. At kaya ko pang kontrolin yung sarili ko, hindi tulad ng dalawang yan na lumapit pa mismo sa lamesa niya at kinausap ng mga kasama mo. Mukhang natutuwa sila kay Rosita. Halata nga eh. Mukhang yung babae lang naman ang habol nila sa inuman na yan. Pakiramdam ko pati ang mga pulutan. Gusto mong bantikman? Ako nagluto ng ilan dyan. Hindi na. Alina, sundan mo na sila. Masarap kumain na sabay-sabay. Hindi ba nangangalay ang mga paa mo kakalakad? Maupo ka muna sandali. Pero kailangan na kasi naming umuwi dahil baka hinahanap na kami. Ano bang tinitignan mo riyan? Yung labasan ng kagubatan. Hindi pa yan ang labasan.
Medyo malayo pa. Ilang lakad pa hanggang makalabas kayo. Hindi nakita ko na yung treehouse kanina na palatandaan namin. Nakakamali ka lang ng tingin. Alam mo, sumama ka na muna sa amin at maupo tayo. Huwag mo akong hawakan. Pasensya na. Naiintindihan ko kung ayaw mo magpahawak. Kaya halika na, binibini. Lumapit si Jeannie sa lamesa ng mga manginginom at nakita ang marami at masasarap na pulutan tulad ng letsyong baboy, dinuguan, inihaw na manok at ilang mga prutas. Pinanood ni Jeannie ang mga kasama niya na hindi nahihiyang mamulutan, kaya siya na ang nakaramdam ng hiya. Hoy, tigilan niyo nga yan. Nako, ayos lang yan. Masarap naman talagang pulutan. Gusto mo ba? Hindi na po. Maraming salamat. Huwag ka nang magpo. Huwag ka mag-alala dahil halos magkasing edad lang naman tayo. Royce, tigilan mo ang pagkain yan. Inuubos mo pulutan nila. Ang sarap kaya. Temo, Jeannie. Di ba paborito mo tong ubas? Tikman mo na. Paborito mo pala yan? Ako rin eh. Tikman mo na. Masarap yan. Patamis, tsaka hindi maasim. Tikman mo na, Jeannie. Magugustuhan mo yan. Kung gusto niyo ng kanin, sabihan niyo lang ako. Dahil kukuhaan ko kayo ng kanin. Sige po. Hindi na kailangan. Hindi mo na kailangan gawin yan dahil aalis na rin naman kami maya-maya ng konti. Jeannie naman eh. Aalis na tayo, diba? Royce, huwag ka nang uminom. Onti lang. Isa lang o dalawang tagay. Ako rin po, dalawa lang. Hindi nyo kailangan magbadali sa pagkain o pag-alis ha. Sa inyo naman ang lahat ng yan kaya mag-enjoy lang kayo. Lalo ka na, Jeannie. Maganda ang sing-sing mo ha. Simbolo ba yan na may nagmamay-ari na ng puso mo? Ano? Hindi. Hindi to simbolo ng kahit ano. Binili ko lang to para sa sarili ko. Ayun naman pala eh. Wala palang nagmamay-ari sa puso ni Jeannie. Alam mo, Jeannie, napakaganda ng mahaba mong buhok. Pwede ko ba itong hawakan? Oo naman. Maganda rin naman yung buhok mo. Makinang tsaka mahaba. Wala ka bang nobyo, Jeannie? Bakit? Masyadong personal ang katanungan mo. Pasensya na. Masyado lang akong direkta sa tao tuwing nakikitaan ko to ng potensyal. May natitipuhan ka na ba? Sa tingin ko, oras na para umalis na kami. Hindi mo pa nga kinakain ang binibigay naming ubas sa'yo kanina. Eto na. Kakainin ko na. Kinuha ni Jeannie ang isang ubas at mabilis itong kinain. Nakangiti naman siyang pinapanood ni na Ralph at Rosita. Nalasahan ni Jeannie ang napakatamis na ubas at ngumiti na lamang kay Rosita bago tinapik ang kanyang pinsan at kaibigan nito. Tara na, umuwi na tayo. Ayoko pa. Mamaya na. Umuwi na tayo, bilis! Makain pa kami. Aray, bitiwan mo nga ang tinga ko. Uwi na tayo. 12 pa lang eh. Bilis, magpasalamat na kayo. Sayang naman. Hindi naman sayang. Pwede kayo magdala ng pagkain kung gusto nyo. Eto, dalhin nyo na to. Nasa loob ng plastik ang letsyong baboy at manok. May prutas din dyan. Wag na! Diyos ko, nakakaya naman. Pakiusap, tanggapin nyo na. Dahil baka magutom kayo sa daan. Huwag kayo mahiya. Marami pa naman kaming pagkain eh. At hindi gabi-gabi may nakikilala kaming mga bago kaya tanggapin nyo na yan. Isang maliit na regalo para sa inyo. Nakakahiya naman kasi. Huwag na kayo mahiya, ayos lang yan. At saka mukhang gabi-gabi nyo rin naman kami makikita dito. Gabi-gabi po kayo nagiinom dito? Oo, halos gabi-gabi rin. Uy, kung ganun, pwede pa kaming sumama sa inyo bukas ng gabi. Pwede kayong sumama sa amin kung kailan nyo gusto. Maghihintay ako sa pagpunta nyo sa akin. Maraming salamat pati sa pagkain. Aalis na kami ngayon. Maraming salamat, Ralph at Rosita. Pati sa ilan yung kasama. Salamat po. Hanggang sa muli. Gusto nyo bang samahan ko kayo? Hindi na kailangan. Kaya na naming maglakad at lumabas ng kagubatan. Ganun ba? O sige, mag-iingat kayo ha. Kasi maraming mga kung ano-ano sa paligid. Salamat, mag-iingat kami. Tumalikod na sila sa mga estranghero. Ilang beses pang lumingon si Lucas kay Rosita bago tuluyang maglakad papalayo. Sayang naman. Sobrang ganda pa naman ni Rosita. Nako, oo nga kumikinang siya sa ganda. Ngayon lang yata ako nakakita ng ganun kagandang babae.
Parang sinabi mo na yun sa lahat ng magandang babaeng nakita mo ah. Hoy. Hindi iba to. Tsaka ang bait pa niya Ang ganda ng mga buhok niya, kumikinang talaga. Itim na itim. Tapos ang ganda ng mga mata niya. Matangkad pa siya at magandang mga ngiti. Sayang talaga, kasing isa riyan uwing-uwi na. Ay oo nga, ang killjoy masyado. Hindi na lang sakyan muna ang trip ni Ralph. Halatang kursonada naman siya ng lalaki. Oo nga. Siya nga pala, yung mga tingin ni Ralph, no? Parang susunggaban si Jeannie kahit anong oras. Hindi mo ba type yun? Pakiusap mo, nahimik ka. Kilabutan ka nga sa mga sinasabi mo. Matanda yun sa akin ng ilang taon. Tsaka ang creepy kaya nung datingan niya. Hindi kaya nakakakilig yun, no? Bilisan niyo na nga maglakad. Lasing na lasing ba kayo? Eto na nga, bibilisan na eh. Nakasunod lang kami sa'yo. O akala ko ba nakita mo na kaninang labasan sa kagubatan? Oo nga, nakita ko na nga. Hindi ko lang ba't biglang nawala eh. Inaanto ka lang yata eh. Aba talagang inaantok ako. Pagod na nga ako eh. Gusto ko lang humilata tsaka matulog. Ganitong oras nananaginip na ako. Pero eto ako ngayon. Kasama pa rin kayong dalawa. Hindi ba nanggaling na tayo rito? Ano? Bakit? Nanggaling na tayo rito. Kasi naalala ko tong lugar na to eh. Natatandaan ko kasi magandang mag-shoot ng music video rito. Dumaan na pala tayo rito eh. Bakit andito na naman tayo? Hindi ko nga alam eh. Baka bumalik tayo nang hindi natin napapansin. Diretso lang naman ang lakad natin kanina pa eh. Tara na nga, diretso pa rin. Mabilis na naglakad ang tatlo. Ngunit kahit ganon ay hindi nila magawang makalabas sa kagubatan. Pare-parehas na malalaking puno lamang ang kanilang mga nakikita. Oh, yun na naman yung puno oh. Bumalik ba tayo? Hindi nga tayo bumalik. Bakit naman tayo babalik? Sandali. Kumalma ka muna. Kakainis naman, parang paulit-ulit lang yung nilalakaran natin kanina pa eh. At hanggang ngayon, nandito pa rin tayo. Ganito na lang, umiba muna tayo ng daan. Lumiko naman tayo. Ayun dumaan tayo doon. Tara, bilisan na natin. Napapagod na rin ako eh. Sayang. Sana pala lumabas na agad tayo kanina, no? Nang makita mo, Jeannie, ang labasan ng kagubatan. Ayan, buti naisip mo rin. Pero kung lumabas agad tayo, hindi natin makikilala si Rosita. Tumahimik ka nga, Lucas. Maglakad ka na lang. Bilisan niyo. Bakit ka huminto, Royce? May naririnig kasi akong naglalakad sa likuran ko eh. Hindi niyo ba naririnig yun? Ay, nananakot na naman siya. Tumigil ka nga sa ganyan mo, Royce. Uy, hindi ako nagbibiro. May naririnig talaga akong mga yabag. Wala nga, tingnan mo di ba? Walang nakasunod sa'yo. Kung ano-ano nang naririnig mo kasi inaanto ka na, kaya bilisan na lang natin. Ayan, may isa pang likuan. Liko ulit tayo. Medyo kinakabahan na ako ha. Bilisan na nga nating maglakad. Tara na, bilis! Takbo na! Oh, may isa na namang likuan. Ito rin yung puno eh. Ano? Sigurado ka ba? Oo, yan na nga yun. Ayan yun. Hindi ako pwede magkamali. Ayan yung puno na yun. Paulit-ulit ka, no? Baka naman may kamukha lang. Jeannie, ano nang ginagawa mo? Napapansin ko rin kasing kanina pa tayo pabalik-balik eh. Kaya ilalagay ko yung ribbon ng buhok ko dito sa puno. Palatandaan lang dito sa puno na to. Tapos maglalakad ulit tayo palabas. Ewan ko na lang kung maligaw pa tayo nito. Oo nga, ang talino mo. Magandang ideya yan. O tara na, bilisan na natin maglakad. Lumiko pa kaliwa ang tatlo at mabilis na naglakad habang nakakaramdam na ng kaba. Ilang minuto pa ay nakita na naman nila ang malaking puno na nilagyan ni Jeannie ng palatandaan. Dali-daling tumakbo si Lucas papunta ron. Lucas! Huwag kang tumakbo-takbo dyan! Huwag kang humiwalay! Tignan mo, bilis, tignan nyo. Ano bang meron? Ano bang meron? Bakit? Nandyan ba ang palatandaan natin? Sandali, lalapit ako. Diyos ko, ano nang gagawin natin ngayon? Diyos ko, hindi na to normal. Mababaliw na yata ako. Diyos ko po, nandyan ang ribbon ko. Umiba naman tayo ng daan, di ba? Di ba nagpunta tayo sa kaliwa? Oo, kaliwa, kanan at diretso, lahat yan. Dinaanan na natin pero bumabagsak pa rin tayo sa puno na to. Kung hindi naman hindi pa rin tayo makalabas.
Sabi ko sa inyo kanina, nakita ko na talaga yung labasan eh. Tapos bigla ka na lang talagang nawala. Royce? Lucas? Asan kayo? Hoy! Bakit bigla kayo nawala? Royce! Lucas! Ginny! Ginny, asan ka? Hoy! Nasaan kayo? Bakit bigla kayong nawala? Oh, huwag niyo nga akong taguan. Saan kayo nagpunta? Ano bang sinasabi mo? Ikaw tong nawala eh. Oo nga, huwag kang magtago. Huwag niyo akong pagtripan ha. Hindi kayo nakakatuwa. Nasaan kayo? Hoy! Hindi ko kayo nakikita. Hindi ka rin namin nakikita. Bigla ka na lang nawala. Paano hindi niyo ako nakikita? Eh, nandito lang naman ako sa tapat ng puno. Baliw ka ba? Eh nasa harap din kami ng puno ngayon eh. Nasa harap mismo kami ng ribbon na nilagay mo. Ikaw tong nawala eh. Ano? Pero ako rin. Andito rin ako sa tapat mismo ng ribbon. Ano? Pero imposible yun. Nandito kami at hindi ka namin nakikita. Hindi ko rin kayo nakikita. Naririnig ko lang ang mga boses niyo. Paano naman nangyari yun? Aba, hindi ko rin alam. Basta ako, sigurado akong hindi ko kayo nakikita. Hindi nyo naman siguro ako pinagtitripan, diba? Hindi nga. Siguraduhin nyo lang. Dahil pag nalaman ko na pinagtitripan nyo ako, naku, lagot talaga kayo sa akin. Maliwanag ba? Hoy! Hoy, nasan kayo? Bakit hindi na kayo nagsasalita? Sabi na nga ba niloloko nyo lang ako eh. Tulong! Tulungan niyo ako! Royce! Tulungan mo ako! Ano naman ang ginagawa mo dyan? Nalulunod ako, Ginny! Kailan pa nagkaroon ng sapa dyan? Wala namang sapa dyan kanina, di ba? Bakit ka naman napunta dyan? Sandali, tutulungan kita. Sandali, hindi ko alam kung paano. Royce? Royce, nasan ka na? Hoy! Nasan ka na? Gumagalaw ang tubig pero hindi ko siya nakikita. Sigurado talaga ako na wala tong sapa kanina. Ilang beses kami nagpabalik-balik. At ang sapa lang na nakita namin, kung saan nagiinom si na Ralph. Ha! Diyos ko! Bigla may humila sa pakot. Mahuhulog na ako sa sapa. Ano yun ha? Sino yun? Royce, ikaw ba yan? Royce, nasaan ka? Ginny! Royce, nasaan ka na? Nandito ka pa ba sa tubig? Sumagot ka, Royce. Pinagtitripan mo pa ako. Royce! Sandali. May nararamdaman ako nakakapit sa kaliwang paa ko. Bitiwan mo ako! Bitiwan mo ang mga paa ko kung sino ka man. Nahihirapan ako umahon. May humihila sa baon. Pilit akong binababa sa tubig. Diyos ko! Bitiwan mo ako! Ginny, Ralph? Ikaw? sumama ka na sa akin. Ayoko! Bitiwan mo ako! Bitiwan mo mga paa ko! Bitiwan mo ako! Ah! Hindi na nakalaban si Ginny at unti-unti na siyang lumulubog sa tubig. Ngunit napansin niya ang isang maputla at kumikinang na kamay ng isang babae na inaabot siya. Humawak si Ginny sa kamay nito at hinila siya paakyat. Nagulat siya nang makitang si Royce ang tumulong sa kanya at nakaalalay naman si Luca sa tabi ng binata. Ano bang ginagawa mo dyan? Paano ka napunta dyan? Bigla ka na lang nawala. Uy! Hinila sa akin kanina. Si Ralph! Uy, ano Hinila ba? ako ni Ralph pababa. Hinila niya ako, tinawag niya ako at... May kumikilos sa tubig. Hindi ko nga alam na may sapa rito eh. May papalapit sa atin. Tignan nyo, parang may kung anong palapit sa atin. Tayo! Tayo, Ginny! Bilis! Umalis na tayo ngayon! Diyos ko! Tara na! Ayoko na! Umalis na tayo! Bilis, takbo! Nasa tubig. Ginny, tama ka nga. Ilang beses na tayong nakadaan dito. Pero wala naman akong sapang nakita kasi kung meron, mapapansin naman agad natin, di ba? Nagtaka nga rin ako na biglang may sapa pero... Tara na! Huwag mo nang isipin yan! Aray, wag mo nga akong hilahin. Bilisan mo kasi! Pakiramdam ko talaga may sumusunod sa atin eh. Kung ano man yun, malamang nakasunod pa rin yun sa atin. Kaya bilisan yung tumakbo! Huwag na kayo magbagal-bagal dyan! Dito! Tara! Parang hindi pa tayo nakakapunta sa daanan na yun. Tara, bilisan natin! Medyo napapagod na ako. Bakit ka ba palinga-linga dyan, Royce? Lalo akong kinakabahan dahil sa'yo eh. Kasi naman pakiramdam ko talaga may nakasunod sa atin kanina eh. Meron talaga! Bakit ba huminto kayo sa
sa pagtakbo. Tara na! Bilisan na natin at lumayo pa rito. Sandali nga. Ayos ka lang ba? Anong ginagawa mo rin sa sapa? Basang-basa ka oh. Tsaka bakit bigla ka na lang nawala? Kayong biglang nawala, no? Hindi nga kami nawala. Magkasama lang kami dalawa ni Royce, di ba? Hindi ka namin pinagtitripan, Jeannie. Kaya huminahon ka nga dyan. Paano ako hihinahon? Sinasabi niyo na ako yung nawala pero nandun lang talaga ako sa harap ng puno. Nasa harapan ako mismo ng ribbon. Imposible yan kasi andun din kaming dalawa ni Lucas. At ikaw ang nawala. Pero nakita niyo ba akong umalis? Nakita niyo ba akong naglakad palayo? Ha? Hindi. Ako rin eh. Hindi ko rin kayo nakita na umalis. Basta bigla na lang kayong nawala. Pero dinig na dinig ko yung mga boses niyo sa paligid. At nagsasalita kayo. Pero hindi ko nga kayo nakikita. Ano naman ang ginagawa mo rin sa sapa? Bigla ka nawala. Tapos narinig ka na lang namin na sumisigaw at nasa sapa na. Kasi nakita ko nalulunod si Royce. Imposible yan. Kasama ko si Royce at hindi siya nalulunod kanina. Hindi ko rin alam kung paano nangyari yun eh. Basta nakita ko si Royce na nalulunod. Humingi pa nga siya ng tulong sa akin eh. Hindi yung totoo kasi tingnan mo ako oh. Hindi nga ako basa kanina. Nabasa lang ako ng kaunti dahil hinila kita. Dahil ikaw ang nalulunod. Kasi nga paglapit ko sa sapa at tutulungan sana si Royce, biglang may humila sa akin pababa sa sapa. Akala ko nga si Royce pa rin kaya tinawag ko siya. Tinawag ko siya ng tinawag. Kaso naramdaman ko na merong humila sa paa ko. Hinihila ako pababa sa sapa at palubog sa tubig. Hindi ba mababaw lang yun? Matangkad ka naman at marunong kang lumangoy. Pero ibang usapan na pag hinihila ka na pababa. Ramdam na ramdam ko talaga na may humihila sa mga paa ko. Uy, tingnan mo yung paa mo. May marka ng malaking kamay. Diyos ko! O diba? Sabi ko sa inyo eh, hindi nga ako nagsisinungaling. Naroon pa nga si Ralph eh. Ralph? Ralph? Yung Ralph na kainuman natin? Yung kaninang nakilala natin? Oo, siya. Hinihila niya ako. Gusto niya sumama ako sa kanya. Nasa ilalim siya ng tubig at sinabi niya mismo sa akin na sumama raw ako. Kung nasa ilalim siya ng tubig, paano siya nakakapagsalita? Paano mo siya narinig? Hindi ko rin alam. Basta nandun siya. At gusto niya akong kunin. Sigurado ako sa narinig ko. Narinig ko siya. Narinig ko mismo yung boses niya. Hindi ko alam kung paano niya nagawa yun. Pero sigurado ako sa nangyari. Tapos may mga kamay na umaabot ng kamay ko. Ako yun. Kasi narinig ko mga sigaw mo. Kamay ng babae nakita ko eh. Maliwanag na kamay ng babae. Malambot. Maputla. Nananakot ka na lang yata eh. Hindi ako nananakot no. Totoo yung sinasabi ko. Walang dahilan para takutin ko kayo kahit ako takot din eh. Sa inyo kaya mangyari yun. O tapos, ano nang sumunod na nangyari? Ano pa nakita mo? Ayun, bigla na lang akong hinila ni Royce pataas tapos nakita ko na kayo. Ewan ko ba kung paano nangyari yun? Hindi na talaga normal tong nangyayari sa atin ngayon. Hindi tayo makalabas sa gubat na to. Pabalik-balik tayo dun sa puno. Tingnan nyo nga. Anong oras na yata eh? Nandito pa rin tayo. Alas 12. Alas 12 pa rin. Anong alas 12? Sabi mo kanina alas 12 pa lang. Tapos ngayon, alas 12 pa rin? Oo nga, tignan mo tong relo ko. Huminto ang kamay ng relo ko sa alas 12. Kanina pa to eh. Tingnan ko yung cellphone ko. Humingi na kaya tayo ng tulong. Tumawag na tayo sa iba para puntahan na tayo rito. Tayo nga hindi makalabas. Tingin mo makakapasok sila? Tingnan nyo. Alas 12 rin sa cellphone ko. Ganon din sa akin. Ano bang nangyayari? Ano nang gagawin natin ngayon? Sinusubukan kong tumawag pero wala eh. Walang signal. Tignan mo nga sa mapa kung nasa na tayo. Tinitingnan ko. Wala ring lumalabas. Walang signal. Ano ba yan? Di na talaga ako natutuwa ah. Hindi na rin talaga to normal. May mali talaga sa nangyayari. Hindi to nagkataon lang, no? Anong ibig mong sabihin? Itong nangyayari sa atin, hindi na to normal. Tumigil ang oras, hindi tayo makalabas. Tapos, bigla pa tayong nagkahiwalay. Hindi kaya... Naengkanto tayo? Posible nga. Dahil pabalik-balik tayo at bigla na lang may lumitaw na sapa. Sinasadya tayong mapahamak ng engkanto. Huwag nga kayo magsalita ng ganyan. Di naman yan totoo eh. Hindi ka lang naniniwala sa ganyan kasi lumaki ka sa syudad. Pero, Lucas, sige nga, ipaliwanag mo nga kung anong nangyayari sa atin. Kung normal pa ba to? Ewan ko, hindi ko rin alam kung ano nangyayari pero hindi rin naman kayo sigurado kung engkanto ba talaga ang may gawa nito eh.
Ano naman ang posibleng dahilan bakit tayo inaengkanto? Ano, dahil ba kanina pa tayo paikot-ikot dito? Dahil hindi pa tayo nakakaalis? Ha? May nagambala ba tayo? Ganun ba yun? Kaya tayo iniingkanto kasi may nagambala tayo? Oo, baka may natakpan tayo o nagalit sa atin. Baka meron tayong Kung nagambala. gano'n, humingi ako ng tawad sa kung ano man ang dahilan mo. Kung bakit mo kami iniingkanto ngayon. Pasensya na. Palabasin mo na kami. Hindi ka nga, ang bastos ng ugali mo. Hindi ka nakakatulong ha. Huwag ka na magsalita at baka lalo pang magalit yung engkanto sa'yo. Magandang gabi po sa inyo. Mga naninirahan sa kagubatan na to. Gusto ko lang po. Gusto lang po naming humingi ng paumanhin kung nagambala po namin kayo. Pinapangako po namin na hindi na po ito mauulit. At kinabukasan po, maglalaan po kami ng oras na mag-alay sa inyo ng manok, gulay, prutas, tsaka mga itlog. Nawa po, tanggapin niyo po ang paumanhin namin at ang alay na bibigay namin bukas. Humingi kayo ng tawad, please. Patawarin niyo po kami sa aming paggambala. Patawarin niyo po ako sa aking inasal. Patawad po at maraming salamat sa pangangalaga ng gubat. Umalis na tayo. Baliktarin niyo na muna yung mga damit niyo. Hoy, sandali, huwag niyo nga akong iwan. Huwag kang maingay. Kakahingi lang natin ng tawad. Baka gusto mong hindi na tayo makauwi. Pasensya na. Huwag niyo kasi akong iwan, natatakot ako eh. Dapat ba talagang baliktarin ng damit pag naliligaw? Oo, ganun ang ginagawa. Sumunod ka na lang dahil wala namang mawawala pag binaliktad mong damit mo, no? Huwag na rin tayo maghiwa-hiwalay dahil baka kung ano pa mangyari at kung saan pa tayo mapunta. Magdasal din kayo At kung ano man ang makita o marinig sa daan, kahit ano mangyari, wag na wag kayong hihiwalay sa daan. Wag na wag tatakbo mag-isa at wag lalapitan ng kung sino man na makita. Maliwanag ba? Oo, naintindihan ko. Basta huwag niyo akong iiwan ha. Medyo nagsisisi na tuloy ako na sumama pa ako sa inyo. Binaliktad ng tatlo ang kanilang mga damit at nagpatuloy sa paglalakad habang pabulong na nagdarasal. Naramdaman ni Jeannie na napahinto si Lucas sa paglalakad kaya nilingon niya ang binata. Ayos ka lang ba? May nakikita ka bang kung ano? May nararamdaman ka bang kakaiba? Wala naman pero may naamoy akong kakaiba. Parang malansa. Naamoy niyo rin ba yun? Kanina ko pa nga naaamoy. Hindi ko na lang pinapansin. Sandali. Ngayon na binanggit niyo, pakiramdam ko naaamoy ko na rin. Sa kaya nang gagaling yun? Ayoko talaga rito. Gusto ko na umalis. Gusto ko na umuwi. Bilisan na natin maglakad. Hindi na natin nakikita ang puno ngayon pero pabalik-balik pa rin naman tayo. Hindi pa rin tayo makaalis hanggang ngayon. Makakaligtas kaya tayo? Ano nang plano natin ngayon? Sabi niyo maglakad-lakad lang eh. Ito, palakad-lakad tayo at hindi na makalabas. Maganda sana kung magpapaumaga tayo. Paano naman natin gagawin yan? Hindi nga gumagalaw yung oras oh. 12:00 pa rin ng madaling araw. Malamang nag-aalala na si Lola, pati yung iba sa atin. Sus, baka tulog na nga sila at walang kaalam-alam na hindi pa tayo nakakauwi ngayon. O baka dahil nakahinto ang orasan, hindi natin alam kung anong oras na. Wala tayong ideya kung gaano na tayo katagal dito. Anong ibig mong sabihin? Posible ba na hindi na talaga 12:00 ngayon? Hindi lang sa hindi na 12:00 ngayon, pero baka ilang araw nang lumipas. Ilang araw? Huwag ka nga sumigaw dyan! Ano ba kasi sinasabi mo na baka ilang araw na ang lumipas? Imposible naman yun. Para ka ring ewan, Lucas, no? Ano pa bang imposible na hindi mangyari? Ineengkanto na nga tayo. Ang lansa nga ng amoy ng paligid, no? Bakit nakatingala ka? May nakikita ka ba sa taas? Wala naman. Medyo ano lang. Para kasing may kumikilo sa taas eh. Meron nga. Anong meron? Ano ba nakikita nyo? May kung ano ba sa taas? Ano yun? Sabihin nyo naman! Natatakot ako eh! Baka mamaya may third eye kayo tapos may nakikita kayong kung ano. Tapos ako na walang third eye. Wala akong makita kahit ano. Hindi ko na alam kung may mga kaluluwa na pala sa paligid ko. Tumahimik ka nga. Ang OA mo. Wala kaming third eye. Tsaka hindi mo kailangan magkaroon ng third eye para makakita ng mga elemento. Kung gusto nila, magpapakita at magpapakita talaga sa'yo. Ginny, may kakaiba talaga. Meron nga talaga. Hindi ko lang mawari kung ano eh. Basta
Meron nasa taas. Parang may kumikilos. Ibon lang yan. Ha? Ano yun? May kumilos na sa likod ko. Narinig niyo ba yun? Aray ko, bitawan mo nga ako. Kasi naman may kumilos talaga sa likuran ko eh. Hindi mo man narinig? Parang may kumakaluskos na kung ano. May narinig din ako na parang umuungol na hinihingal. Parang hayop. Eh di umalis ka na dyan. Aray! Nagre-reklamo ka na may kung ano sa likuran mo tapos hindi ka naman maalis dyan. Tatawad kasi talaga ako eh. Shh! Tumahimik ka muna, naririnig ko rin. Pakinggan nating maigi kung saan nanggagaling. Nagpalingalinga ang tatlo at sinundan ng tingin ang mga naririnig na kaluskos sa mga punong nakapaligid sa kanila. Ayun, nakikita niyo ba? Bigla may tumalon sa kabilang puno. Ayun oh, patalon-talon. Anong nilalang na yan? Hindi ko makita. Masyadong mabilis. Nasa puno siya. Posible kaya na kapre yan? Pinaglalaroan tayo ng kapre? Di ba para daw maging kaibigan mo ang kapre? O kaya para pakalmahin to, bigyan daw ng sigarilyo. May dala ba kayo dyan? Hindi naman ako nagsisigarilyo eh. Lalo naman ako. Eto, Jeannie, alam ko nagsisigarilyo ka. Huminto na ako, no? Nagsisigarilyo ka? Aba, bakit hindi ko yan alam? Hindi na yun mahalaga. Hindi naman natin kailangan mag-alay ng sigarilyo eh. Sa tingin ko, hindi yan kapre dahil wala naman ako naaamoy na sigarilyo. Wala ring upo sa paligid. Pagmasdan nyo, hindi yan kapre. Ano? Ano pa ba mga elemento? Tikba lang? Tama. Posibleng tikbala nga yan. Nasa puno rin eh. Hindi, sandali. Imposibleng makaakyat sa punong tikbalang. Mahalaga pa ba kung ano yan? Malamang oo. Kasi may iba't ibang paraan para makaalis tayo rito. Depende kung anong uri ng elemento ang kinakaharap natin ngayon. Di tikba lang na nga. Di ba, Jeannie? Bakit ka ba palinga-linga dyan? Hindi ka ba natatakot na baka kung ano makita mo sa paligid? Mas matatakot ako kung hindi ko alam kung ano nasa paligid natin, no? Tikba lang nga. Hindi! Wala naman tayong nakikitang matangkad na anino sa paligid o narinig na tunog ng kabayo. Hindi yan tikbalang. Engkanto na nga to. Naengkanto na tayo. Oo, pero pakiramdam ko meron pang iba eh. May nakasunod pa sa ating iba. Ang lansa ng amoy. Nung makita ko si Ralph kanina sa tubig, biglang lumaki lalo ang katawan niya. Nagbabalat. Tapos ang pula ng mga mata niya. Malansa rin ang amoy, kagaya ngayon. Ano yun? Aswang? Ano? Aswang? May aswang sa paligid natin? Anong klaseng aswang? Paano natin malalabanan yan? Di ba sinat bawang lang yun? Wala tayong ganun. Diyos ko, paano na yan? Ano nang gagawin sa atin? Kakainin ba tayo ng aswang? Kumalma ka nga muna. Paano naman ako? May kumakaluskos na naman sa taas. Diyos ko po. Ano nang gagawin natin? Lucas! Lucas! Hawakan mo ang kamay ko! Lucas! Pilit na nanlaban si Lucas ngunit nahila siya ng aswang pataas sa puno. Mabuti na lamang at tumalon ng mataas si Jeannie at naabot ang kamay ni Lucas. Sinubukan niya itong hilahin sa tulong ni Royce ngunit napasigaw naman si Royce nang maramdamang may mahabang damo na kumapit sa kanyang paa at hinila siya papasok sa damuhan. Royce! Huwag mo akong bibitiwan, Jenny! Pakiusap, huwag mo akong bitiwan! Ano bang gusto mo? Sino ka ba? Ano ba? Ibigay mo na ang dalawang yan sa kanya. Ano? Nasaan ka? Magpakita ka! Huwag kang magtago kung saan-saan. Alam kong ikaw yan, Ralph. Bitiwan mo na yan. Bitiwan mo na sila. Hindi mo na sila pagmamayari. Huwag mo akong bitiwan! Huwag kang makinig sa kanya! Huwag kang mag-alala, hindi kita bibitiwan. Royce, ayos ka lang ba? Sumagot ka nga dyan. Royce, hindi ka namin nakikita. Ayos ka lang ba? Pagmamayari nilang sarili nila at hindi mo sila makukuha kahit ano pang gawin mo. Sakto, may malaking kahoy dito sa malapit. Dinampot ni Jeannie ang kahoy na nakita at malakas na hinila si Lucas hanggang sa mahulog ito sa lupa. Aligaga naman ang dalawa sa kung ano ang babagsak sa puno. Ang sakit ng ulo ko. Kanina pa ako nakabaligtad doon.
Sakit talaga. Pakiramdam ko lahat ng dugo ko napunta sa ulo ko. Pero ayos ka naman, di ba? Nasugatan ka ba? May iba ka bang nararamdaman? Wala naman. Wala akong ibang nararamdaman. Bukod sa masakit lang ang ulo ko. Ano yun? May nakita na naman ako lumipat sa kabilang puno. Diyos ko, nakita mo ba? Oo, nakita ko. Magbasid ka lang sa paligid tsaka humawa ka sa akin. Sige. Hawak ako sa'yo. Sabi ko hawak, hindi yakap. Huwag mo ko yakapin. Natatakot ako eh. Maging matapang ka naman kahit ngayon lang. Alam mo, sabi nila, pag takot ka, lalo kang tatakutin ng mga elemento. Kaya kung kailangan mong magmatapang, magmatapang ka. Paano ko naman gagawin yun? Ano bang laban ko dyan? Ano bang gusto nila sa akin? Sa amin ni Royce? Ano bang gusto niya, ha? Minahon ka nga, sabi ko magmatapang, hindi magmayabang. Ralph, ikaw? Ano bang gusto mo, Ralph? Hindi niyo pa rin talaga naiintindihan ang nangyayari, no? Lucas, kumalma ka. Baka kung anong gawin niya sa atin. Ano bang nagawa namin? Nakisama naman kaming mabuti sa inyo, ha? Pumayag kami makipag-inuman tapos ginaganito nyo kami? Pumayag naman kayo agad. Nagpauto kayo at kasalanan nyo yan. Matino sana si Ginny. Hindi agad nagtiwala. At yan ang tipo ko. Dalagang matapang na tulad niya. Tumahimik ka! Pero mapapagod ka rin magtapang-tapangan, Ginny. Mapapagod din kayong tumakbo dahil makukuha rin namin kayo. Ang mga lalaki sa kanya at ikaw, Ginny, sa akin ka. Sinong tinutukoy mo? Si Rosita. Matalino ka talaga, Ginny, ano? Umalis na siya. Ano ba kailangan niya? Huwag mo na yung pansinin, Lucas. Puntahan na lang natin si Roy sa damuhan. Baka kung ano nang nangyari sa kanya. Sandali, hintayin mo ako! Bakit naman tayo biglang iniwan ni Ralph? Posible yan. Baka nariyan lang siya. Shh! Tumahimik ka nga muna. Para kasing kalmado ka lang eh. Hindi ako kalmado. Nag-aalala ko kay Royce. Bigla na lang siyang nawala nang hilahin siya papunta sa damuhan eh. Hindi ko talaga naiintindihan. Ano bang gusto ni Rosita? Parang hindi normal si Rosita at naalala kong mga kwento dati na may napakagandang binibini na matangos ang ilong ang nakikita dito sa kakahuyan. Tapos biglang nawawala. Nakikita yun ng mga kalalakihan bago sila nababaliw at bigla na lang nawawala. Ibig sabihin, ganun din ba yung mangyayari sa amin dalawa ni Royce? Mababaliw at biglang mawawala. At kung mawawala kami, saan kami mapupunta? Mamaya mo na nga isipin yan. Ang mahalaga nandito ka pa ngayon at hindi ko naman hahayaan na may mangyaring masama sa inyong dalawa, no? Ako nagpaalam sa mga magulang mo na sasama ka sa amin. Kaya hindi ako babalik sa Maynila nang hindi ka kasama, Lucas. Anong isasagot ko pag tinanong ng nanay at tatay mo kung nasa ng anak nila? Kinuha po ng engkanto, natipuan po kasi. Ano ba naman biro yan? Akong bahala sa inyo. Huwag kang aalis sa tabi ko. Pero, papasok ba talaga tayo sa damuhan na yan? Ang taas sa mga damo. Alam ko wala naman yung kanini. Hindi sana kanina pa natin sila napansin. Aray ko. Lucas, ayos ka lang ba? Bakit? Masakit ba ang ulo mo? Medyo. At may narinig akong kumakantang babae. Wala akong naririnig na kahit ano. Ano, ako lang nakakarinig. Diyos ko, ano namang ibig sabihin nun? Mamamatay na ba ako? Kinukuha na ba ako? Hindi. Huwag ka muna magpanik. Hindi yan makakatulong sa atin ngayon, okay? Kumalma ka na muna. Basta huwag ka makikinig sa kung ano man ang sasabihin ng naririnig mo, ha? Ano nga ba naririnig mo, Lucas? Boses lang ng babaeng kumakanta. Walang salita. At tono lang talaga. Ang gandang boses ng babae na parang natawag ako. Parang inihila palapit sa kung saan. Sa tingin ko, pinapapunta niya ako palapit doon. Sandali, Lucas. Saan ka pupunta? Dito ka lang. Sabi ko huwag kang lalayo sa akin eh. Oo nga pala. Medyo nawala ako sa sarili. Hoy! Huwag kang makinig sa kung ano man ang sinasabi sa'yo ng boses na yan. Wala kang sinasabi.
Walang sinasabi pero sinusundan mo. Ang sabi mo, pinapapunta ka ron sa kung saan man. Ibig sabihin, may sinasabi siya sa'yo na hindi niya ginagamitan ng salita. Hindi mo man maintindihan pero alam mo na may sinasabi siya sa'yo. Alam kong gusto niya. Gusto niya na ikaw mismo ang lumapit sa kanya pero hindi mo gagawin yon, di ba? Mangako ka na hindi mo susundan ang boses na yon, Lucas. Ano bang mangyayari sa akin pag sinundan ko ang boses na yun? Saan ba ako mapupunta? Nasaan ba si Rosita? Mamamatay ba agad ako? Papahirapan niya ba ako? Hindi ko alam, basta wag. Wag na wag mo susundan yung boses. Kung pakiramdam mo natatempt ka, magdasal ka lang. Magdasal ka lang na magdasal at alalahanin mo kung nasan ka, kung nasan tayo at kung anong kailangan nating gawin. Alam mo ba kung anong kailangan nating gawin ngayon? Kailangan nating mahanap si Royce at makauwi. Oo. Tama yan. Lalabas tayo ng buhay at kumpleto. Kaya huwag kang lalayo sa akin, ha? Tara na. Dito tayo sa matataas na damo. Royce! Nasaan ka? Nandito kami ni Lucas. Ginny, kailangan ba talaga natin? Shh! Tara na. Aray! Sandali! Huwag mo akong hilahin! Diyos ko! Ano to? Nasaan na tayo? Bakit parang biglang nag-iba ang paligid? Puro damo lang to kanina. Ngayon naging isang malawak na lugar. May sapa at may mga matataas sa puno. Nag-iba yata yung mga puno. Tignan mo, nagliliwanag ang mga dahon. Maraming alitap-tap At maraming mga nilalang na mukhang taong naglalakad sa paligid. Halos puro babaeng nakasuot ng mga mahahabang puting damit pero huwag kang magpapalinlang, Lucas. Hindi yan mga tao. Mga engkanto yan. Tingnan mo mga paa nila. Hindi nakasahid sa lupa ang mga paa nila. Huwag kang kakausap ng kahit sino sa kanila, ha. Huwag kang ditikit. At huwag kang gagawa ng dahilan para makakuha ng pansin nila. Manatili ka lang sa gilid ko. Oo, naintindihan ko. Pero, tignan mo, lumiliwanag ang paligid. Parang hindi gabi. Tignan mo, kumikinaw ang mga bato at ang tataas na mga punong napapaligiran ng mga alitap-tap. Parang imposible naman na may ganito kagandang lugar sa kakahuyan na to. Pati ba mga alitap-tap na yan, mga engkanto rin yan? Hindi. Posible na mga alaga lang nila yan. Paano tayo napunta sa lugar na to? Grabe, hindi ako makapaniwala. May engkanto na nga, may aswang pa. Tapos ngayon, nandito tayo sa mahiwagang lugar na maraming nagagandahang binibini. Ayun! Nakikita ko na rin si Royce. Nasa tapat siya ng lamesang puno ng mga pagkain. Kakain ba talaga siya ng mansanas? Diyos ko! Tara, puntahan natin siya! Sige, Royce! Huwag kang sumigaw! Bakit? Tingnan mo, nakatingin na sila sa'yo, nakatingin sila sa atin. Huwag tayong gagawa ng bagay na kukuha ng atensyon nila, okay? Alam ba nilang tao tayo? Ngayon ko lang napansin na namumuti ang mga mata nila. Hindi naman siguro pero huwag mo na silang tingnan. Baka maakit ka pa nila. Nasaan ba tayo? Ay, Diyos ko. Mukhang nasa lungga nila tayo. E di kinuha na nila tayo. Hindi pa. Hindi nila tayo makukuha, okay? Takot na takot ka na naman masyado, Diyos ko. Malamang, wala akong alam sa nangyayari sa atin ngayon. At hindi ko alam kung ano bang dapat gawin. Hindi ko nga rin alam kung nasan tayo ngayon eh. Tapos kukunin pa tayo ng engkanto. Huwag kang matakot sa engkanto. Matakot ka kay Ralph. Matakot ka sa aswang, Lucas. Mapapakiusapan mo pa kahit papanong engkanto. Makakausap mo pa yan. Pero ang aswang... Hindi ang aswang. Ano? Bakit naman? Kunin na muna natin si Royce ngayon na. Royce! Royce, anong ginagawa mo? Bakit nandito ka nagpo-food trip? May kinain ka ba? Kumain ka ba ng kahit ano? Mahalaga pa ba yun? Malamang! Dapat wala siyang kainin na kahit ano. Hindi yan pagkain ng tao eh. Pagkain niya ng elemento. Hindi natin alam kung anong nandyan. Kaya, sumagot ka nga, Royce. May kinain ka ba? Ano? Bitiwan mo nga yung mansanas na yan. Mukhang wala pa namang kagat kaya baka pwedeng ako na lang ang kumain. Akin yan! Tumigil ka nga! Huwag kang magpautusa kung ano man ang bumubulong sa'yo, ha? Hindi ka kakain ng kahit ano. Wala tayong kakainin na kahit ano. Magkabilang kamay ko kayong hahawakan at lalabas na tayo ngayon. Naiintindihan niyo ba ako? Sumunod kayo sa akin. Dito ang labasan. Sino ka? Sino yan? Sino yung magandang babae na yan?
Hindi ko alam. Wag mo na lang pansinin. Wag nating pansinin yan, ha? At umalis na tayo. Bumalik tayo sa dinaanan natin kanina. Sandali. Bakit wala na? Biglang nawala yung damuhan kaninang dinaanan natin. Oo nga no. Bakit nawala ang daanan natin kanina? Paano na tayo ngayon? Saan na tayo daraan? Ano nang gagawin natin? Kaya nga ang sabi ko sa inyo, sumunod na kayo sa akin. Sinara na ni Rosita ang daanan. Pero alam ko kung saan kayo makakadaan para makalabas dito. Dito? Sa kakahuyan? Dito lamang sa pugad ng engkanto. Hindi ko kayo gaano matutulungan palabas sa kakahuyan, pero makakatulong ako sa inyo. Ginny, tignan mo si Royce oh. Walang imik. Parang wala siya sa sarili niya. Wala talaga dahil umiepekto na ang orasyon ni Rosita sa mga kinain niya kanina. At baka mamaya ay maging katulad ka na rin niya kung hindi maaagapan. Bakit alam mong nangyayari sa amin? Teka, hindi ka tao no? Kakaibang nilalang ka rin ba? Matatakot ba kayo kung sasabihin kong oo? Pero huwag kayong mag-alala. Hindi ko kayo sasaktan. Hindi ako katulad ni Rosita at ni Ralph. Tama ka, Ginny. Mas dapat katakutan si Ralph kaysa kay Rosita. Ang dalawang yun ay magpinsan. Hindi ba aswang si Ralph? At pinsan niya si Rosita na isang engkanto? Huwag mo sabihin naniniwala ka sa sinasabi ng babaeng to. Baka tao lang din yan na naligaw tulad natin at pinagtitripan lang tayo. Huwag ka magpauto. Tingnan mo ang mga paa niya. May mga ugat ng puno at mga lumot. Diyos ko. Nakalutang din siya. Sino ka? Bakit mo kami tinutulungan? Gusto ko lang kayong tulungan. Hindi ako humihingi ng kahit anong kapalit. Sadyang naaawa lang ako dahil hindi ko kayo nagawang balaan nang nagsisimula pa lamang ang dalawang yun sa kanilang plano kahit narinig ko sila. At oo, Ginny, magpinsan nga sila. Ang engkantong nakilala nyo na kumikinang sa ganda kanina ay si Rosita, nakamag-anak ni Ralph na isang aswang. Naririnig ko ang mga usapan nyo kanina sa daan at mukhang may alam ka sa mga ganitong bagay. At kaya pala pamilyar ka rin. Ikaw ang apo ni Rowena. Kilala mo ang lola namin? Oo. Mamaya na natin ituloy ang kwentuhan at umalis na muna sa lugar na to. Hindi kayo ligtas dito. Lalo na at unti-unti na nilang naaamoy na hindi kayo kalahi namin. Tara na, Lucas. Huwag mo sabihin susunod tayo sa kanya. Baka niloloko niya lang tayo. Akin na ang mga kamay mo, Ginny. Sandali. Bakit mo hinahawakan ng mga kamay ko? Ikaw! At ang kamay na yan. Ang paghaplos mo sa akin, ang pagkapit. Ikaw ang hinawakan ko kanina? Ikaw bang nagligtas sa akin nung nalulunod ako? Oo, ako yun. Pinaglalaroan kayo kanina ni Rosita at Ralph at tinulungan kita. Tinawag ko si Royce at Lucas para makita kanila at matulungan. Marami pa akong gustong itanong sa'yo. At handa akong sagutin lahat yan pag alis natin dito. Sumunod kayo sa akin. Hawakan mo ang kamay ko, Ginny. Hawakan mo ang kamay ni Royce at Lucas. Hawakan mo rin ang isang kamay ni Royce. Sa ganitong paraan ay mapoprotektahan ko kayo na hindi nila makikita at makadaan kayo sa lagusan palabas sa lugar na ito. Halina kayo, sumunod ka na sa sinabi niya, Lucas. Royce, naririnig mo ba ako? Hawakan mo ang kamay ko. Nakatulala siya tula sa sarili. Mawawala rin yan paglabas niyo sa lugar na ito. Naghawak kamay ang apat at naglakad papasok sa matataas na damo sa pangunguna ni Amaya. At paglabas nila sa kabilang dako ng damuhan, ay muli silang bumalik sa kakahuyan. Nakalabas na nga tayo. Wala na ang mga ilaw sa puno. At wala na ang mga engkanto na yon. Hindi ako makahinga. Royce, ayos ka lang ba? Huwag kang mag-alala, ligtas ka na ngayon, Royce. Huminga ka na maayos. Sabayin mo ang paghinga ko. Huminga ka ng malalim. 1, 2. Tama yan. Sunod-sunod lang. Pero dahan-dahan. Okay ka na? Ayos ka lang ba? Naalala mo ba kami? Naalala mo bang nangyari sa atin? Alam mo ba kung nasan tayo? Oo, naalala ko. Diyos ko! Anong nangyari?
Bakit parang nagkaroon ng gap ang memorya ko? Wala ako rito kanina. Ang naalala ko ay may tumatalon-talon sa bawat puno at hinila si Lucas paakyat sa isang puno at nakabitin sa patiwarik. Ayos ka lang ba, Lucas? Oo, ayos lang ako. Hindi naman ako napaano. Ikaw ang kailangan namin tanongin kung ayos ka lang ba. Tapos ayun, naalala ko na merong humila sa akin patungo sa damuhan at pagdating ko sa loob, tumayo ako at nakita ko mga engkanto ron at napunta ako sa ibang lugar. Hindi ko na makita ang damuhan na pinasukan ko kanina tapos may narinig akong boses. May kumakanta. Boses ng babae. Boses ni Rosita na tinatawag kayo. Kumain ka ba ulit ng pagkain doon? Hindi ako kumain. Kahit na gustong kong kumain, hindi ako kumain. Sinubukan kong pigilin ang sarili ko pero bigla akong dumampot ng isang pirasong mansanas. Muntik ko nang kainin eh. Mabuti na lamang at dumating sina Jeannie at Lucas. Pero kahit na alam kong nandun sila, wala pa rin ako sa sarili. Alam niyo yun, parang akong nakakulong sa sarili kong kaisipan. Tapos nakikita ko si Ralph na may mga kinakatay na tao. At pinagtatangkaan ako na pagkatapos makuha ni Rosita ang kaluluwa ko, kukunin niya naman daw ang katawan ko. At sayang daw ang karne. Para akong binabangungot ng gising pero hindi ako makalaban sa kanya. Sandali. Sino ka nga ba? Diyos ko, bakit ganyan ang mga paa mo? At nakalutang ka pa talaga? Huminahon ka. Hindi siya kalaban o kaaway. Tinulungan niya nga tayo makalabas sa lugar na yun eh. Ako nga pala si Amaya. Masaya akong makilala kayo. Matagal na akong nakatira sa kakahuyan na to. Pero huwag kayong mag-alala dahil hindi ko kayo sasaktan o kung ano man. Kung nagawa mo kaming ilabas dun sa lugar na yun, edi kaya mo rin kaming ilabas sa kagubatan na to. Gustuhin ko man pero hindi ko magagawa yun. Dahil yan ay isang kasunduan sa kagubatan na to. Kayo kasi ay nakatadhana na para kay Ralph at Rosita. Kung baga, ang inyong mga kaluluwa ay nakasanla na sa kanila. Paano naman nangyari yun? Hindi naman kami nakipagkasunduan sa kanila. Dahil yun sa mga pagkain na kinain nyo kanina nang alokin nila kayo sa inuman. Naparami rin yata ang pagkain nyo. Dahil ba sa mga pulutan na kinain namin? Dahil dun, naparami pa naman ako ng kinain. Nakuha ko nga rin eh. Pasensya na sa sasabihin ko, pero hindi naman mga pagkain ang kinain nyo kanina. Mga insekto yon, mga lupa, uod, bulate, patay na gagamba. Kadiri, parang naman masusuka ako ngayon. Nasaan na yung pagkain na binigay nila sa atin? Nagpapaon pa sila eh. Andito, nasa body bag ko. Ito. Bilisan mo! Buksan mo nga! Ito na. Oh, ayan. Diba? Normal naman ang pagkain niya na. Nakakatakam ngang tingnan. Tingnan niyo ang mga pagkain na yan gamit ang dahon na to. Tingnan natin kung matatakam pa kayo. Itapat niyo lang sa pagkain ng dahon at makikita niyo ang tunay na anyo ng pagkain. Patingin? Tingin nga rin. Yak! Kadiri! Inuud na! Diyos ko! Nasusukat talaga ako. Naparami pa naman ang pagkain natin kanina. Marami rin akong kinain eh. Si Jeannie lang yata yung konti yung kinain. Mabuti na lang at onti lang ang kinain niyo dahil... Lola? Hala! Si Lola! Ano? Nasaan? Hala, oo nga no. Ayun si Lola Rowena nyo. Ano? Wala naman ako nakikita. Ano ba tinuturo niyo dyan? Huwag nga kayo magturo ng magturo. Roy, saan ka pupunta? Tumakbo si Lola palayo. Parang nagmamadali at may humahabol sa kanya. Hinanap ba tayo ni Lola? Hindi ba sabi mo, Jeannie, na iba yung oras dito sa loob at labas? Baka sa pag-aalala ng lola nyo sa atin, inahanap niya na tayo. Tara, punta natin. Baka kung ano mangyari sa kanya. Sandali, hindi ko naman nakikita. Ano yun? Naririnig ko naman yung alagang tiktik ng aswang at malayo ang tunog niya sa atin. Ibig sabihin ay malapit na sa atin si Ralph. Tumakbo na kayong palayo. Hindi niyo gugustuhin maabutan niya. Hindi niyo alam kung gaano siya kasama at kung ano ang kaya niyang gawin.
Pupuntahan lang namin si Lola. Ayun oh. Hindi ko nakikita si Lola. Medyo duda ako sa nangyayari. Huwag kayong humiwalay. Bumalik nga kayo rito. Oy, sandali, hintayin niyo ako. Huwag mo silang sundan. Inaaya na sila ni Rosita patungo sa bahay niya. Tumakas ka na, Ginny. Ikaw ang habol ni Ralph. Pero hindi ko dapat iwan ang mga kasama ko, no? Sinundan ni na Ginny at Amaya sina Royce at Lucas na nagmamadaling hinahabol si Lola Rowena hanggang makarating sila sa harap ng isang malaking treehouse na merong hagdanan papunta sa itaas nito. Royce, sandali! Bitawan mo ako! Royce? Nasa loob si Lola at kailangan ko siyang puntahan. Kung ayaw mo, edi wag kang sumama. Hindi namin kailangan ng tulong mo. Kunwari nagpapaka-responsable. Porket ikaw ang pinakamatanda rito. Akala mo alam mo ng lahat na ikaw ang laging tama? Hindi mo kami pagmamayari. Ano? Ano bang sinasabi mo? Bumalik ka rito! Tulungan mo ako. Ginny, pakiusap. Royce! Lucas! Huwag kayong pumunta dyan! Huli na. Nakapasok na sila at nasa paligid na si Ralph, Ginny. Narinig ko si Royce. Narinig ko sinabi niya. Narinig mo ba? Humingi siya sa akin ng tulong. Hindi ko alam kung bakit gano'n ang mga sinabi niya sa akin pero sa dulo nito, humingi siya ng tulong. Kinokontrol sila ni Rosita. Saglit lang na bumalik sa wisyo si Royce para humingi siya ng tulong sa'yo. Kaya kailangan ko silang puntahan at pigilan. Nakapasok na sila sa bahay ni Rosita. Wala kang magagawa kung susunod ka rin sa kanila. Hindi mo nga alam kung paano ka lalaban. Hindi ka nga handa. Anong gagawin ko? Ano nangyayari? Bakit gumagalaw ang lupa? Ano meron? Kagagawa nito ni Ralph. Nasa ilalim siya ng lupa. Umilag ka. Huwag mong hayaang makuha ka niya. Sandali! Saan ka pupunta? Amaya! Amaya! Bumalik ka rito! Ano nang gagawin ko ngayon? Napaatras si Ginny nang mapansin na mabilis na umuumbok ang lupa papalapit sa kanya. Nagmamadaling umatras si Ginny at mabilis na tumakbo palayo, ngunit naramdaman niya ang kamay ni Ralph na humawak sa kanya at bigla siyang hinila. Napahiga siya sa lupa at pilit na inabot ang bato sa kanyang gilid upang ihampas sa kamay ni Ralph para mabitiwan siya nito. Napaatras si Ginny nang makitang dahan-dahang lumalabas mula sa ilalim ng lupa si Ralph habang dinidilaan ng sugat sa kanyang kamay. Pinagmasdan ni Ginny ang itsura ng lalaking may matipunong katawan, kulay itim ang balat, mapula ang mga mata, nakalabas ang pangil at malaki ang mga tainga. Amoy na amoy din ni Ginny ang pagiging malansa nito. Katulad ka nga ng lola mo. Palaban. Kaya't hirap na hirap akong kunin siya nun eh. Tapos tinulungan pa siya ng magaling mong lolo. Nabalita ko ay namatay na noong 1 buwan pa. Mabuti nga sa kanya. Naway pinapahirapan siya ngayon sa impyerno at pinagbabayaran ng kasalanan niya sa akin dahil inagaw niya sa akin si Rowena. Hindi mo pagmamayari ang lola ko! Pero ngayon, ikaw ay akin na. Hindi rin mangyayari yan. Nagawa mo pa talagang tumayo na parang handang-handa ka makipaglaban sa akin. Pero ano ba ang kaya mong gawin? Wala ka namang ibang magagawa kung hindi tumakbo lang ng tumakbo buong gabi. Ano, maghahabulan lang ba tayo rito, Ginny? Sumama ka na lang kasi sa akin. Walang sasama sa iyo ngayon o kahit kailanman. Hindi mo ako makukuha tulad ng lola ko. Hindi ko nakuha ang lola mo dahil tinulungan siya ng lolo mo. Pero ikaw, nasa na ang 2 lalaking kasama mo? Iniwang ka na nila at sumama kay Rosita. Babawiin ko sila. Akala mo ganun lang kadali yun? Hindi mo nga ako magawang labanan. Tingin mo ba ay malalabanan mo ko gamit ang 1 piraso ng malaking bato? Kailangan ko nang tumakbo ngayon. Sige, tumakbo ka lang, Ginny. Kailangan ko pambilisan. Anong malagkit na mahapdi sa balat na nakakapit sa braso ko? Ano pang mahaba na to na mukhang nakadikit kay Ralph? Itong tila niya.
Bitiwan mo ako! Aray! Kung di ako makakagawa ng paraan ay patuloy niya akong kakalad ka rin sa lupa gamit ang dila niya hanggang sa makuha niya ako. Hindi ako papayag. Kailangan ko kumapit sa kahit ano. Tama, yung puno. Kailangan ko kumapit doon. Inabot ni Jeannie ang mahabang sanga ng puno ngunit naputol ito. Kaya't ginamit niya na lamang ang sanga upang paulit-ulit na saksakin ang dila ni Ralph na napasigaw naman sa sakit. Bumitaw ang dila nito sa kanyang braso ngunit hinilayo ni Jeannie upang muling saksakin ng sanga. Nabigla naman ang dalaga nang sampalin siya gamit ang dila ni Ralph pagkatapos ay tumalsik sa mga damong kasing taas ng tao. Diyos ko! Nasaan ako ngayon? Kailangan kong tumayo agad dahil baka nasa paligid lang siya. Ang taas naman ng mga damong to. Hindi ko makita ang paligid. Sinong nandiyan sa likuran ko? Magpakita ka! Wala. Pero alam ko nasa paligid lang siya. Hindi na ako natutuwa sa'yo, Jeannie. Lumabas ka na! Di ba matapang ka naman? Anong nangyayari? Bakit gumagalaw ang mga damo? Nahahawi ang mga damo at kusang bumabagsak sa lupa na parang may kumukontrol. Si Ralph ba? Kinukontrol ba niya yung mga damo sa paligid? Kaya niya bang gawin yun? Kaya nga niya. Dahil may lahi nga rin pala siyang engkanto. Tama nga si Amaya. Mahirap kalabanin si Ralph. Huli ka! Bitiwan mo ako! Bitiwan mo ang braso ko! Anong ginagawa mo? Huwag mo ako dilaan! Kadiri ka! Nakakadiri ka! Nakakasuka ka! Tumahimik ka. O gusto mo bang sampalin kita ulit? Kasabay ko ang pagbagsak ng hawak kong sanga at sinipa niya yun palayo. Ano na ang laban ko sa kanya ngayon? Etong lupa. Hoy! Eto, tanggapin mo! Ano na naman ba to? Hindi mo ako makukuha kahit maghabulan tayo buong gabi. Wala kang mapapala sa akin. Bumalik ka rito! Bumalik ka na habang may pasensya pa ako sa'yo. Kailangan ko lang tumakbo ng mabilis palayo. May humihila sa buhok ko. Diyos ko, humaba ang galamay niya at hinila ang buhok ko. Bitiwan mo ako! Kakalad ka rin na naman niya ako palapit sa kanya. Bitiwan mo siya. Amaya, saan ka galing? Ba't bigla ka nalang sumulpot? Ano yung hawak mo? Asin na isasaboy ko sa kanya ngayon. Ang hapdi sa balat. Pakilamera ka talagang babae ka. Ang dapat sa'yo sinasampal. Amaya! Saluhin mo itong lagayan ng asin na nakuha ko, Jeannie. Ha? Oo, sige. Kaso, masyadong malayo. Bitiwan mo ako, Ralph. Umaba na naman ang kamay niya at hinihila ang bewang ko. Hindi mo na ako matatakasan. Kailangan kong tanggalin ang kamay niya sa bewang ko. Pero paano? Hindi ko magawa. Bumagsak na lagayan ng asin ni Amaya sa lupa at hindi ko pa rin natatanggal ang kapit ni Ralph sa akin. Napakatigas ng galamay niya. Ralph, tigilan mo na siya. Tigilan mo ng pagkuha ng mga dalaga. Manahimik ka. Hindi pa ba sapat ang pagsampal ko? Tumingi ka pa ng isa pa. Kung gano'n ay tanggapin mo to. Huwag mo siyang saktan! Tama na! Oo na, sasama na ako! Sasama na ako sa'yo! Ano bang sinasabi mo? Wala rin naman ako magagawa. Ano ba laban ko sa kanya? Mabuti naman at naisip mo yan. Nang bumitaw na ang mahabang galamay ni Ralph kay Jeannie, ay nagmamadaling tumakbo ang dalaga palapit sa lagayan ng asin na nasa lupa at dinampot yun. Asa ka naman nasasama ako sa'yo? Tanggapin mo to! Amaya, halika na! Umalis na muna tayo! Tayo na. Sumunod ka sa akin at alam ko kung nasa ang mga kasama mo. Naroon sila sa... Teka, sandali, nasa na yun? Wala na yung puno tsaka yung treehouse doon. Ganyan talaga dahil nag-iiba-iba ng lungga si Rosita. Pero alam ko kung saan posible mo siyang matugis. Bilisan na natin dahil nakasunod si Ralph. At baka kung ano nang ginagawa ni Rosita sa dalawa mong kasama. Dito, lumiko ka rito, bilis! Sandali! Naabot ng dila niya ang braso ko! Sasabuyan ko lang siya ng asin! Walang iya ka! Nabitiwan na niya ako! Aray! Bakit? Ayos ka lang ba? Ano nangyari sa'yo, Amaya? Bakit parang nasasaktan ka at nalapnos ang braso mo? Dahil ba sa asin? Nasaktan ba kita? Natamaan ba kita? Ayos lang ako. Nakuha lang ang asin na yun sa bag ng ilan sa mga sumubok na tumugis kay Ralph dati. Yan na lamang ang natira.
pumasok ka na rito sa loob ng kuweba. Oo, ano bang gagawin natin dito? Palipat-lipat kasi ng bahay si Rosita at sa ganitong oras ay naririto siya. Kunin mo ito at itapat mo ito sa salamin na ito kay Royce at Lucas kung wala sila sa sarili nilang katinoan. Ang salamin na ito na mayroong basag ay para sa dalawa at ang likod ng walang basag ay itapat mo kay Rosita upang makita niya ang sarili niya sa salamin at makulong siya sa loob. Naiintindihan mo ba? Oo, salamat. Hanggang dito na lang ang may tutulong ko sa'yo. Hindi ako kasing lakas ni Rosita at hindi ako maalam sa labanan. Isa pa ay wala akong karapatang manghimasok sa gawain ng iba kong kalahing engkanto dahil hindi ko ito tungkulin at wala na ito sa teritoryo ko. Sana'y nakatulong pa rin ako. Naiintindihan ko. Malaking tulong ka, Amaya. Patawarin mo ako kung nalagyan kita ng asin kanina na wala sa isip ko na may mga engkantong tulad mo na nasasaktan sa asin. Oo, dahil mahina lamang ako. Pero hindi mo madadaan sa ganyan si Rosita. Si Ralph ay basagin mo ang salamin at saksakin mo siya ng kapiraso ng salamin na mayroong asin. Alam ko nagagana yan. Hindi ko alam. Sapat na ang tulong mo. Hindi ko makakalimutan to. Bilisan mo dahil baka huli na ang lahat para sa dalawa mong kasama. Oo, Amaya. Sa susunod ulit natin pagkikita. Naway hindi na tayo magkita muli. Huwag na kayong babalik sa loob ng kakahuyan na to dahil baka hindi ko na kayo matulungan sa susunod. Hindi natin alam yan dahil baka magkita pa tayo sa susunod at ako naman ang makatulong sa'yo. Hindi ko makakalimutan ang ginawa mo para sa amin at isa sa puso na hindi lahat ng kakaibang nilalang masama. Makita tayong muli, Amaya. Mabilis na tumakbo si Jeannie papasok sa madilim na kuwebang maraming nakapaligid na damo. Pagpasok niya ay nadatnan niya si Lucas at Royce sa harap ng isang magarbong lamesa na merong sandamakmak na pagkain. Napapalibutan ito ng kandilang kulay berde ang apoy. Tinakpan ni Jeannie ang ilong nang maamoy ang mabahong halimuyak ng mga pagkain na inaakit siyang tikman. Nagmamadali niyang nilapitan ng pinsan at pilit na hinarap sa salamin. Bilis! Tumingin ka sa salamin! Pakiusap! Royce! Jeannie? Buti naman at gumana! Anong nangyayari? Ikaw na naman. Akala ko'y dinispatcha ka na ni Ralph. Humarap ka sa salamin na to. Ano? Saan mo nakuha yan? Sinong nagbigay sa'yo niyan? Royce, itapat mo nga si Lucas sa salamin. Kailangan niya makita ang sarili niya dyan para bumalik siya sa sarili niya katinoan. Oo, sige. Pero hindi ko naiintindihan. Bakit parang takot si Rosita sa salamin? Bigay ito ni Amaya at kailangan nating maikulong si Rosita dito. Tama na! Ilayo mo sa akin yan! Hindi ako makagalaw! Tama na! Ano nangyayari? Nasaan tayo? Ano yan? Anong ginagawa niyo? Hindi ko nga rin naiintindihan pero magtiwala na lang tayo kay Jeannie. Ang mahalaga na sa katinoan na kayo ngayon. Kailangan nating umalis dito pero... Ano yun? Bakit parang nag-iiba ang kuweba? Tahanan kasi to ni Rosita. Gumagana na nga ang sinabi ni Amaya. Lumiliwanag ang salamin at kailangan mapasok natin dito sa loob si Rosita. Tapos basagin natin to. Yung kapiraso ng salamin, kailangan lagyan ng asin at isaksak kay Ralph para mamatay na rin siya. Anong ginawa mo kay Rosita? Tigilan mo yan! Palapit na siya sa atin. Ituloy mo lang ginagawa mo kay Rosita at kami na ni Lucas ang bahala kay Ralph. Oo, kami nang bahala. Pero paano naman natin yung lalabanan? Etong mga pinggan. Bigyan lang natin ng sapat na oras si Jeannie para maipasok sa salamin si Rosita. Pinagbabato ni na Lucas at Royce ng pinggan at baso si Ralph upang hindi makalapit kay Rosita. Sinabuyan naman ni Jeannie ng asin si Ralph at sa galit nito ay ginamit niya ang kanyang mahabang dila upang itulak sina Lucas at Royce sa dingding ng kuweba. Royce! Lucas! Sandali! Malapit ko nang matapos to! Bitiwan mo ko, Ralph! Bahama ka talagang babae ka! Anong ginawa mo kay Rosita? Ilabas mo siya sa salamin! Wala na siya ngayon. Nasa loob na siya ng salamin. Hindi man lang siya nakalaban. Wag! Wag mo ako sakalin gamit ang dila niyo! Bitiwan mo ako! Hindi mo ako makukuha!
Hindi na ako interesado makuha ka. Ang gusto ko ngayon ay mapatay ka. Mamamatay ka ngayon kasama ng dalawa mong kasama sa ginawa niyo kay Rosita. Ginny! Gagamitin niyang tulo ng dila niya upang isaksak sa'yo! Royce, kunin mo ang piraso ng salamin at iagis mo sa akin para may bigay ko kay Ginny dahil malapit siya sa akin. Magandang ideya yan! Eto, sandali! Walang pakialam si Royce kahit na masugatan siya ng bubog. Nagmamadali niyang dinampot ang mga basag na salamin upang ihagis kay Lucas na mabilis namang nasalo. Tinaas ni Ginny ang lagayan ng asin at sinaksak yon ni Lucas upang mabutas ito at malagyan ng asin ang piraso ng salamin. Dali-daling itinarak ni Ginny sa dibdib ni Ralph ang salamin na may asin. Ilang beses pa itong diniinan ng dalaga upang siguruhin ang epekto nito hanggang nabitiwan na siya ni Ralph. Bilis! Bilis! Umatras kayo't nagwawala siya! Mukhang nahihirapan siya. Gumagana naman, di ba? Oo, gumana ang sinabi ni Amaya. Magbabayad kayo. Magbabayad kayo. Babalikan ko kayo. Hindi ka na makakabalik pa! Imayanig ng lupa sa kuweba! Umalis na agad tayo! Dito! Sumunod kayo, bilis! Tara, tara, tara. Diyos ko naman. Bilisan niyo! Tumakbo na kayo, baka mahulugan tayo! Ayan! Nakikita ko lang labusan palabas! Tuloy lang tayo sa pagtakbo! Palabas na tayo sa kuweba! Ayan! Diyos ko! Nakalabas din tayo! Tignan niyo, sumisikat na ang araw. Makakabalik na tayo! Wala nang bisa ang pagkain na binigay nila! Hindi ako makapaniwala sa pinagdaanan natin. Nakikita ko na agad yung treehouse, oh! Yung palatandaan natin palabas! Tara na! Huwag na tayong magtagal dito! Maraming salamat sa tulong mo, Amaya. Alam ko nanonood ka ngayon. Ano na palang nangyari sa kanya? Bigla siyang nawala. Tinulungan niya tayo at kailangan niya nang umalis. Maraming salamat, Amaya. Kung hindi dahil sa'yo, hindi kami makakaalis ng buhay dito. May mga mababait din palang elemento. Ayan na, nakalabas na tayo. May naririnig na akong asong tumatawal at manok na tumitilaok. Masayang umuwi ang tatlo pabalik sa bahay ni Lola Rowena at kinuwento ang kanilang napagdaanan. Taimtim silang nakinig ng ikwento ng matanda ang sariling napagdaanan sa kagubatan na yon noon at tinulungan din siya ng dalagang engkanto na si Amaya. Kinabukasan ay nagtungo muli sa bukana ng gubat ang tatlo upang sabay-sabay na mag-alay ng dasal at pasasalamat. Nagdala kami ng manok, tsaka gulay para sa iyo, Amaya. Para sa inyong lahat na naninirahan dito, naway magkaroon kayo ng katahimikan sa puso at isipan. Ganon din kami. Maraming salamat. At paumanhin kung nagambala namin kayo. Pwede ko ba itong ikwento sa mga kapatid ko? Aray naman, Ginny. Tumahimik ka nga, nagdadasal tayo eh. Kung gusto mo, imbitahin mo pang mga kapatid mo rito. Isa pa to. Ayoko nga. Hindi na ako babalik dito, no? Hindi na ako sasama pa sa inyo. Kailanman. Inyo na yung probinsya nyo. Ayoko na. Dapat lang. Bumalik ka na rin sa pinanggalingan mo. Talaga? Tara na nga. Anong oras na rin, oh? Baka maiwan tayo ng bus. Mauna na ako. Uy, hintayin mo ako. Hoy, wag nga kayong magtakbuhan. Ginny, tara na. Huwag ka nang magpaiwan dyan. Naramdaman mo ba yung biglang paglakas ng simoy ng hangin? Nadama ko si Amaya kung yan ang tinutukoy mo. Malamang nasa paligid lamang natin siya. Kaya tara na. Bukod sa kanya, malaki rin ang utang na loob namin sa'yo. Sana pala nakinig kami. Sana naging katulad mo kami na hindi agad nagtitiwala. Matapang, responsable, masungit pero maasahan. Nang uuto ka lang eh. Oy, hindi ah. Totoo mga sinasabi ko, no? Hindi wag mong tanggapin kung ayaw mo. Kahit si Lucas na nahihiya sa'yo pero sobrang nagpapasalamat yan. Alam ko naman eh. Kayo rin, matapang kayo. Lahat tayo. Kaya nga tayo nakaligtas eh. Natatawa naman ako sa usapan na to. Hindi ko maseryoso. Bumalik na nga tayo sa bahay.
Tas ihanda na natin yung gamit paalis. Sa huling pagkakataon ay lumingon si Jeannie sa kagubatan at nakita niya si Amaya na nakatayo doon, nakatingin sa mga nilagay nilang pagkain. Nagtama ang kanilang mga mata at ngumiti naman si Jeannie bago kumaway. Binigyan siya ni Amaya ng isang magandang ngiti at alaalang hindi malilimutan. Nagustuhan niyo po ba ang ating kwento ngayong araw? Kung oo ang sagot at hindi mo pa nagagawa, subscribe na. Click the notification bell para updated ka sa tuwing maglalabas kami ng bagong kwento. Click like at mag-iwan na rin ng comment. Masayang-masaya ako tuwing nagbabasa ng messages mula sa inyo. At kung may sarili kayong karanasan na gusto nyong ibahagi sa amin, email lang sa missanhorrorstories@gmail.com. Dire-diretso lang, missanhorrorstories@gmail.com. Malay nyo, sa susunod, yung kwento na ninyo ang binabasa namin para sa ating mga tagapakinig. Hanggang dito na lang muna at maraming salamat sa inyong panonood.